Are you blessed? Now, handa po natin ang ating mga puso at ang isipan sa pagbasa ng kanyang salita. Ito po ay matatagpuan doon po sa Nehemiah chapter 1 verse 1 hanggang 11, and we will read responsively. Nehemiah chapter 1 verse 1. The word of Nehemiah son of Hakaliah in the month of Kislev in the 20th year, while I was in the citadel of Susa. They said to me, "Those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire." Then I said, "Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keep his covenant of love with those who love him and keep his commandments. We have acted very wickedly towards you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave to your servant Moses. But if you return to me and obey my commands, then even if your exiled people are at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. Altogether, Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant, and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. I was cupbearer to the king. Let us pray. Father in heaven, we thank you for the opportunity na pinagkaloob niyo po sa amin na minsan pa ay may taas po namin ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng aming mga panalangin, sa pamamagitan ng aming pagpupulit, pagsamba sa inyo, pag-awit at pagdakila ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon Diyos, even by this time, na ang ministeryo ng iyong mga salita ay magmi-ministeryo sa aming mga puso, sa aming isipan, upang malaman po namin ang inyong nais sa aming mga buhay. Hayaan niyo, Panginoon Diyos, na dalhin niyo po kami sa katotohanan, na makita po namin ang aming kalalagayan sa iyong mga salita. At naroon, Panginoon, na dalhin niyo po kami sa punto na kami ay mag-responde sa iyong nais sa aming mga buhay. Hayaan niyo, Panginoon Diyos, ang inyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Hayaan niyo na may taas ang iyong pangalan at ang iyong kapangyarihan ang maranasan po namin sa bawat isa. Maging ang iyong lingkod, Panginoon, wala po akong magagawa kung wala kayo sa akin. Hayaan niyo, Panginoon Diyos, na ang iyong kapangyarihan, ang siyang kumilos sa ministeryo ng iyong salita ay may bahagi na may kapangyarihan, at ito ay magbabago sa aming mga buhay at masunod po namin ang inyong kalooban. Purihin ka, Panginoon Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Handa na po ba kayo na tumanggap ng salita ng Panginoon? Ang ating hindi po ako sanay. Ang topic ko is get involved. Okay, get involved. Kung papansinin po natin sa ating bansang Pilipinas, maraming mga bagay na mga nai-involve ang mga tao
Sa kasalukuyan ngayon, nakikita natin yung mga resulta ng mga involved sa mga... alam na alam nyo, ano? Talagang na-updated po tayo dun sa ating bansang Pilipinas. Bakit? Dahil kabahagi po tayo. Gusto natin malaman kung ano po ba ang mga nangyayari sa ating bansa, sa ating pamilya, at sa mga bagay na hindi natin nalalaman. Mayroon tayong excitement. Mayroon tayong gustong makita kung ano po ba ang nangyayari na ngayon. Excited po ba kayo na malaman kung ano po ang nais ng Panginoon sa araw pong ito? Okay? Salamat po dahil nandyan po kayo. So makikita po natin, napakarami pong involved sa mga maling gawa. Napakarami pong involved na mga opisyal po natin. Nakikita natin sa Facebook. Sa mga tiwali. Sa mga nasa gobyerno po natin. At dito, makikita natin na ang kanilang, gayon nalaman yung kanilang involvement sa mga ganitong gawain. Pagdating po sa ating teksto ngayon, makikita natin yung buhay ni Nehemiah kung paano po siya na-involve. Na-involve saan? Na-involve doon sa mga kalagayan ng kanyang mga kababayan. Na-involve doon sa gawain ng ating Panginoon. Gusto ba natin maging involved sa gawain ng Panginoon? Actually, we are already involved with the work of God. Nung pagdating ng tayo ay kumilala sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay, we are already involved in God's work. Naniniwala po ba kayo doon? Pero minsan nakakalimutan po natin. Minsan, nawawala po ito. Kung baga, parang okay na lang. Basta nakakilala ko sa Panginoon, okay na. Basta nasa Bible study ako. Basta nandun ako sa mga gawain. Pero, maliban dyan, mayroon pang nais ng Panginoon na tayo ay ma-involve sa kanyang gawain. Kung titignan po natin si Nehemiah, okay, yung life ni Nehemiah, sino ba itong Nehemiah? Okay, si Nehemiah ay isa pong opisyal ng mga Persian court ng King Artaxerxes. Siya po yung, ang trabaho niya po ay, siya po yung tagatikim ng pagkain ng hari. Okay? So kung titignan po natin, ang isang trabaho po ito ay isang pagkakatiwalaan. He is a very trusted person doon sa bahagi niya, doon sa hari. Na kung may lason man yung kakainin ng hari o iinumin niya, siya muna yung mamamatay. Okay? Parang napakahirap itong trabaho po nito. Ikaw muna mamamatay. Pero kung papansinin po natin, na si Nehemiah ay isa po siyang na-exile doon sa Babylon. Dahil sa kadahilanan na ang mga Israelita ay humawi sila, hindi sila sumunod sa nais ng Diyos. Kung kaya sila ay nagkalat at napunta sila dito po sa Babylon. Nakukuha niyo po ba? Okay. So, he was the king cupbearer. So a cupbearer is a king trusted servant, the first one to taste the king food and drink to ensure that it was not poison. Sinasabi ko kanina. He had access to the king like no one else. Mayroon po siyang access. Okay? Siya yung pinakamalapit sa hari. Ang isang cupbearer had to be the most trusted man in the kingdom because of his accessibility to the king, and he heard every plan and every secret counsel to the king ever heard. Nehemiah was placed in this strategic place by the sovereign of God for a very special person. Okay, so makikita po natin yung buhay ni Nehemiah ay napakahalaga doon sa hari. Ngayon, titignan po natin, paano po ba na-involve itong si Nehemiah doon sa pangyayari, doon sa
Jerusalem. At kung titignan po natin doon sa verse 1, Nehemiah saw the great need which burdened his heart. Nehemiah also saw what God wanted to accomplish. So he committed himself to get involved through in spite of the many difficulties. But the man that God uses to do something about it not only heard about the need, but he felt their needs. He wept, mourned, fasted, and prayed for days about what he had heard. Later, God used the burden as the basis of action. So kung titignan po natin si Nehemiah, doon sa chapter 1, makikita po natin doon that na-receive niya po yung balita galing sa kanyang kababayan. Okay, so balikan po natin dun sa chapter 1. Titignan po natin kung si Nehemiah ay nagkaroon po siya ng tatlong bagay, how to involve to the life of the Israelite. Nagkaroon po siya ng involvement. So, unang-una, he felt their needs. Ito po, he is a man of a burden. Mayroon po siyang burden. Mayroon po siyang malasakit. Kung titignan po natin sa chapter 1, 1 to 4, makikita gayon na lamang nung natanggap po ni Nehemiah yung balita, ay nagkaroon po siya ng pagdalamhati. He wept, mourned, fasted, and prayed for days about what he had heard. So, yung kapag ka naka-receive po kayo ng balita, kapag ka nakatanggap po kayo, ano po ba yung mga reaction po ninyo? Di ba manulungkot po kayo? Kawawa naman po ito. Ano kaya ang gagawin natin? Minsan gumagawa tayo ng mga kaparaanan. Minsan, iba't ibang kaparaanan na ginagawa po natin. Pero ginawa ni Nehemiah, nanangis siya. He wept and mourned. Makikita natin yung ginawa niya ay it is the right perspective to come with the Lord, na kapag tayo ay nakatanggap ng mga balita, na kapag tayo ay mayroong problema, ang unang linalapitan po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Imagine yourself, siguro nakaranas na po kayo ng mga ganun sitwasyon. At yun ay gumagawa tayo ng kaparaanan upang masolve yung problema. Pero ang ginawa ni Nehemiah ay nag-fasting siya, nag-pray po siya, tapos lumapit siya sa Panginoon. Siguro nag-iisip siya, sabi niya, bakit ako nagdadalamhati? Bakit ako concerned pa sa mga kababayan ko? Yung kanyang posisyon, he is already a cupbearer. Siya po ay maganda na yung kanyang posisyon. Siya po ay maganda na yung kanyang sweldo. Bakit ba siya ma-involve doon sa pangyayari doon sa Jerusalem? Dahil naramdaman niya yung pangangailangan ng isang tao. Nakaramdam na pa po tayo ng isang tao na nakita po natin na siya po ay lugmok sa kasalanan, hindi alam ang gagawin, at nagkaroon po tayo ng burden sa kanya. Ngunit ilabagay, wala tayong magagawa. Parang napakahirap baguhin ang isang tao, bigyan ng mga counsel, kung wala yung burden sa atin. Remember that God put a burden in the heart of Nehemiah upang magamit siya ng Panginoon. Maaaring tayo din ay linalagay yung malasakit sa atin, yung burden sa atin. At mangyayari po yun kapag ang Diyos ay kumilos sa ating mga buhay. And if we willing to give our life to Him. So the person God uses has a burden for His people. He is a man with the burden.
ginagamit ng isang tao upang ilagay yung burden. Alalahanin po natin, nung tayo po ay wala pa po kay Kristo, mayroon pong ginamit ng Panginoon. Mayroon isang mananampalataya, mayroon isang Kristiyano na nananalangin sa atin. At alam niyo po yun kung sino yung nag-pray po sa inyo. And that man ay ginamit po ng Panginoon upang tayo ay makapanumbalik sa Kanya. So the person God uses has a burden for His people. When God wants to use you in some capacity, the first thing He does is to burden your heart with the situation. A man of prayer. He is a man, pangalawa po, is a man of prayer. So si Nehemiah ay nagkaroon siya ng burden, dito ngayon nag-lead sa kanya kung ano po ba ang dapat niyang gawin. Ang unang ginawa niya ay, ito po yung kanyang panalangin. Kung titignan po natin sa verse 5, salamat po. Sabi niya, "Then I say, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who keep His covenant of love with those who love Him and obey His commandment." Ito po yung panalangin ni Nehemiah na pagkatapos na naramdaman niya, nalaman niya yung pangangailangan ng kanyang kababayan at dinala siya doon sa punto na kanyang pananalangin, sabi niya, "Then I said, O Lord God of heaven." He acknowledged that God is a sovereign God. Wala po siyang magagawa doon sa sitwasyon. Ngunit alam niya na ang unang linalapitan niya ay alam niya ang mga pangyayari, ang mga magaganap at naganap na. Kung kaya dito, he acknowledged that God is a great and awesome God. Nakuha niyo po? Nandun yung kanyang pagkakilala. Nandun yung paglapit na sa Panginoon. At sabi niya, who keep His covenant of love with those who love Him and obey His commandment. Na ang covenant ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, that we never leave us nor forsake us. Na ganun pa man ang nangyari ang mga Israelita dahil sa kanilang katiwalian, sila po ay na-scattered. Pero makikita po natin mamaya kanina, yung kanilang pagbalik, kapag sila ay babalik, at nandun ang pagtanggap ng ating Panginoon at pagbibigay ng ilang mga pangailangan po nila. So, the verse 6 sabi, "Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you day and night for your servant." Imagine po natin, day and night siya nananalangin. Araw-gabi, walang patig. Nagsimula nung na-receive niya yung balita na ibinalita ng kanyang kapatid na ang mga Israelita ay they are in a great trouble at ang wall ay bumagsak at ang gate ay nasunog. Okay? Kung may wall, ano pong mayroon? Mayroong pintuan. Kung may pintuan, dapat may walls. Nakuha niyo po? Kapag nasira po itong dalawa po na ito, ano pong mangyayari? Pwede na pong pumasok ang lahat. At ito po yung nangyari sa mga Israelita na they are in a great trouble dahil pinapasok na sila. Maaaring may mga walls sa ating mga buhay. Maaaring may mga nasira ng walls sa relationship po natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating asawa, kapatid, sa ating kapwa. Maaaring ito ay nasira. And God wants to rebuild those walls. Even yung ating panalangin, even yung ating pagsaserve sa Panginoon, maraming mga nasira. Kung titignan po natin. Then dito, talaga pong he has the fervent prayer. Hindi po siya tumitigil.
hanggat makamtan yung kasagutan ng ating Panginoon. Minsan tayo manalangin hanggang Monday lang. Kung hindi tayo naka-schedule doon, ay yung area 1 lang. Okay? Pero hindi po yun ibig sabihin. Nasaan man po tayo, kung mayroon tayong mga balita na nabalitan sa Facebook o sa mga television, we have to involve our lives, ourselves, for what? In praying. Sa pamagitan ng panalangin. Why? Because prayer is the most powerful in our Christian life. He can do something. Marami pong magagawa. Ang hindi natin magagawa ay magagawa ng Diyos sa pamagitan ng panalangin. Because if we pray, we let God to move, we let God to do something beyond sa ating hindi makakaya. Do you believe on that? So, makita po natin dito na hindi lamang po yung kanyang kasigasigan. Nakita niya, sinabi nito na sabi niya, I confess the sin we Israelites, including myself and my father's house, have committed against you. Okay, we know that prayer, kapag ang panalangin natin na hindi kalooban ng Diyos, ang panalangin natin ay hindi rin marinig ng Diyos. Bakit? Dahil we have sin in our heart. Why God cannot hear our prayer? Because of the sin that is in our heart. Because of the disobedience of the Word of God. Because we cannot follow the instruction. Hindi natin sinusunod ang kanyang kalooban. Kung kaya't sabi alam ni Nehemiah na nagkasala ang Israelita. Kaya ang reason, kaya't nandun sila sa Babylon dahil sa kasalanan. At narito ang panalangin ni Nehemiah, we Israelites, including himself, hindi lang Israelite, kundi siya rin, and even to his family. The sin we Israelite, including myself and my father's house, have committed against you. Bakit po mahalaga ang pagkukonfess o pagbibigay confession sa Panginoon, ang pag-amin ng kasalanan? Dahil God, He cannot hear our prayer if we have sin in our heart. Verse 7, we have acted very wickedly towards you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave to servant Moses. Binigay po kay Moses yung ilang mga alituntunin, ngunit gayon pa rin ang katigasan ng kanilang mga ulo. Hindi pa rin sila nakakasunod. Maaaring marami na pong mga sermons, maraming mga salita ng Panginoon na napapakinggan po natin, umaga ng Friday, tanghali ng Friday, Sunday, Bible studies, camp. Hello? Kayo na po nakakalam yun. We have acted very wickedly towards you. So ito po yung conviction ni Nehemiah. He has the conviction na ang mga tao ng Israelita ay nagkulang, nagkasala. But in the life of Nehemiah, na nung siya ay nagkaroon ng burden, ito po talagang ilinagay ng Panginoon sa kanya. And yung perspective ng kanyang panalangin ay nasa line. Alam ni Nehemiah na hindi papakinggan ng Panginoon yung kanyang hihilingin. So a man of prayer, he is a man of prayer. He was seeking God's forgiveness and confessing the sin of his people. He knew that this was a judgment from God. This is why he fell down on his face and began to pray to God.
the person God uses intercede for His people. Do we intercede to those people who are lost? Yung ating mga kaibigan. God does not call everyone to do everything, but He calls all to do something. Hindi nais ng Panginoon na gawin mo ang lahat. Pero ang gusto ng Panginoon ay may magagawa po tayo. And what is that? That is prayer. Prayer is the method God has provided for communicating with Him to fulfill His great purpose. God has a purpose in our lives. But how can we fulfill if we don't have that prayer? Sabi ko sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. If my people who are called by my name will humble themselves, humble themselves and pray, seek His face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Ito po yung pagkukulang ng ating bansang Pilipinas. But praise God, dahil long before, mayroon na pong nananalangin sa bansang Pilipinas. Maaring noon pa ay nananalangin na po tayo for peace, yung kaayusan, at makikita po natin ang Tito 6 man na sinasabi ni Duterte, ating presidente. Okay? Do you improve for that changing yung pagbabago ng Pilipinas? If we humble ourselves and pray, okay, and turn our wicked ways, ito po yung sinasabi niya, then will I hear from heaven. Papakinggan ng ating Panginoon Diyos. Patatawarin ang ating kasalanan, ang kasalanan ng ating bansa. And will heal their land. Pagagaling. Are you willing to involve and pray for this prayer? Pangatlo, una, Nehemiah is a man with a burden. Pangalawa, Nehemiah is a man of prayer. At ang panguli, Nehemiah is a man of action. Nagkaroon po ng burden si Nehemiah, and it leads him to come to the Lord, to pray, to consult with the Lord, and give it to the Lord. At narito ngayon ang kanyang paggawa. Kinakailangan mayroong gawa, mga kapatid. Hindi lang po tayo mananalangin, kundi dapat kaakibat po ito ng ating paggawa, pagsunod, pag-implement kung ano po yung ating pinag-pray. Sabi po dun sa verse 10, they are your servant and your people whom you redeem by your great strength and your mighty hand. O Lord, let your ear be attentive to the prayer of this servant and to the prayer of your servant who delight in receiving your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. Kayo na lamang yung pamamanhig ni Nehemiah. Kung titignan po natin, let your ear be attentive to your prayer. Mayroon po siyang confidence na yung kanyang panalangin ay tutugunin ng Panginoon. Maalala niyo po ba yung nung ating Panginoong Sus ay narito at nag-ministry nung kasagsagan ng kanyang popularity? Nung dumaan po siya, may nadaanan po siya isang bulag. Sino po yun? Si Bartimaeus. At si Bartimaeus ay naririnig na si Jesus ay nagpapagaling,
na Jesus ay may maraming ginawang kababalagan na pinagaling ang lumpo, pinalakad, ang patay binuhay. At nung ang ating Panginoong Jesus ay dumaan sa Kanya, at narinig niya na si Jesus ay dumaan, gayon na lamang yung Kanyang pagpupumilit na lumapit sa ating Panginoong Jesus. At pinipigilan po nila, ngunit hindi nila mapigilan hanggang narinig ng Panginoong Jesus yung Kanyang tinig. Sabi niya, Panginoong Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Okay. At nung narinig po yun, tumigil po ng Panginoon. At dinala sa Kanya yung bulag po na yun. At ang sabi ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Alam po natin siya po ay bulag. Maaaring pwedeng sabihin niya, bigyan niyo po ako ng pera kasi nanglilimos po siya. Pero alam niyo, yung unang pangangailangan niya ay yun yung hiningi niya. Gusto kong makakita. At ang nangyari, siya po ay nakakita. Gusto kong makakita. Maaaring ito yung si Nehemiah ay ito rin yung kahilingan niya. Gusto niyang makita yung pangangailangan. Gusto niyang makita kung ano po yung gusto ng Panginoon sa kanya. He opened the eyes of Nehemiah. At doon ay nakita niya yung pangangailangan. And we know that God will open our spiritual eyes. Nakikita po natin na ang ilang mga kaluluwa na nangangailangan kay Kristo, nakikita na po natin yun. Pero gaano tayo kasi na may sagawa yung nais ng Diyos sa ating buhay. Then sabi niya, give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. Doon sa chapter 2, dito po sinasabi, in the month of Nisan, in the 28th of Artaxerxes, when wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. So the king asked me, why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of heart. I was very much afraid, but I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my fathers are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire? Nakikita po yung buhay, yung aksyon ni Nehemiah na mayroon po siyang dinadalang bigat. Lahat po tayo may dinadala. Amen po ba? Kaya ngayon, ang dinadala natin ngayon, yung antok. Naantok na po tayo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Okay? Ayan. Kising pa naman, ano? Pero hindi halata, mayroon tayong dinadala. We have all that burdens. We have all that na yung ating inaalala. Iba't ibang sitwasyon na mayroon po tayo. But, dito nakita po ng king yung dinadala. Kakaiba to, si Nehemiah ngayon. Hindi naman, dati hindi naman ganyan. Pero bakit ganun na lang? Then, sabi po dun sa verse 4, the king said to me, what is it you want? Okay? Ngayon, nakita po yung hari. Ano ngayon ang gusto mo? Okay, sabi niya, ito na yung pagkakataon. Sabihin ko na kung anong gusto ko. Maaaring kung sabihin ng Panginoon sa inyo ngayon, ano ngayon ang gusto mo? Okay, pwede natin sabihin, gusto ko nang makauwi. Kita ko yung pamilya ko. Okay, pabahagian ko sila ng salita ng Panginoon. Okay. Marami tayong mga gusto. No? Sabi niya, then makikita din po natin, then I pray to God of heaven. Hindi niya pa rin sinabi yung kung ano yung gusto niya. He consult to God, he prayed to God, Panginoon, ito po yung sinabi ng hari. Alam ko na ikaw ang pinakadakilang hari. Pero narito pa rin ako para alamin kung anong kalooban mo.
So he always acknowledged that God is a sovereign God. Even though kasi pwede naman siyang hilingin kay King Artaxerxes na lahat ng pangailangan niya. Mahal na hari, alam nyo na nahihirapan na yung mga gusto ko nang umuwi. Pwede niyang sabihin yun. At pwede rin pong i-grant ng king na payagan siya. But Nehemiah, he make a perspective. Ginawa niya po yung tamang proseso, tamang panahon, na habang siya po ay nagdadalamhati, na habang siya po ay nananalangin, nandun lagi yung pangkonsulta niya sa Panginoon. Every situation, every movement, kakibat ang pagkilos din ng Panginoon sa kanyang buhay. Minsan pag tayo ay nagigipit, minsan tayo ay may matinding pangangailangan, gumagawa na po tayo ng iba't ibang kaparaanan. That it will lead us into a failure. Then we will come back to God. Panginoon, nagkasala po ako. Nakuha niyo po yung ginawa ni Nehemiah. So if nanalangin po siya, if it displeases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my fathers are buried, so I can rebuild it. Then the king, with the queen sitting beside him, asked me, how long will your journey take? Okay? Pinayagan na siya. How long will your journey take? And when will you get back? Okay? Yung pagbabalik na niya. Grabe, talaga, no? It displeases the king to send me, so I set a time. I also said to him, if it displeases the king, may I have the letter to the governor Trans-Euphrates, so that they provide me safe conduct until I arrive in Judah. May I have a letter to Asaph, keeper of the king palace, so he will give me timber to make beams for the gates of the citadel by the temple and for the city wall and for the residence I will occupy. Alam po natin yung plano ni Nehemiah that he will go to Jerusalem to build the walls at itayo din po yung kanyang gates. Hindi po madali. Kung titignan po natin, iisipin muna natin, ano kung gagawin ko? Ano po bang dapat kong lapitan? Ano po bang mga gobernador, mga ano? No? Pero si Nehemiah, we know the process na una niyang linapian ng Panginoon. At dahil alam po natin na siya po yung mga hari ng mga hari. At ito po yung hari, mas makapangyarihan, yung una niyang linapitan kaysa itong hari. Kung kaya, nakuha niya, naibigay sa kanya yung pabor ng Panginoon. If we have the favor of God, nothing is impossible. Ang lahat ay aayusin ng Panginoon. Dito po yung nangyari. Sabi niya, and because the gracious hand of my God was upon me, si Nehemiah, the king granted my request. Koy, pwede na kayong mag-request ngayon sa Panginoon. Maaari ang mga request po ng Panginoon, gusto mo akong gamitin para sa iyong gawain. Gusto kong maitayo muli yung mga nasirang mga walls sa aking buhay. Yung aking pananalangin, yung aking LG, yung aking pagbabasa sa salita mo, at yung pagbabahagi ng iyong salita mo. Gusto ko pang bigyan. And I believe your gracious hand is upon me. So nagkaroon po ng katagumpayan. Nagkaroon po ng pag-grant ng hari. It's not because the king ay malapit sa kanya, and it is because of the God of heaven whom he first na linapitan niya. The person God uses willingly extend his hand for his people. That if we're willing to God, to use by God, he will extend his hand for us, and his gracious hand be upon us.
Maaaring may mga proyekto po tayo, maaaring may mga plano po tayo na pag-uwi po natin sa ating bansang Pilipinas, o maaaring nandito pa lang po tayo, ay meron na tayong dinalapit sa Panginoon, pinag-pray. We believe that God will do something if we come to Him. At kung ito ay lalapit natin sa Kanya. God uses a man of action. Si Nehemiah is, hindi po siya nanalangin na walang aksyon. He did not pray without action. He did not action without prayer. Nakuha niyo po? Na kung ano yung pinanalangin niya, yun din ang gagawin niya. He is a man of action. God uses many types of people to accomplish His plan. He uses some to guide, okay? He uses some to go, some to give. All are essential and must work together to do His work. Are you willing to involve for the work of God? Maaaring ikaw ay isang guide. Maaaring ikaw ay isang humahayo, pumupunta. Maaaring ikaw ay nagbibigay ng pangangailangan. At ang lahat ito ay magkakasama at essential for the work together to build those walls that broken. And sabi niya, are you a G3? Yung G3, ibig sabihin, are you a guide? Are you willing to go? Or are you willing to kill? Are you willing to involve God's Word? Maaaring may mga struggles po tayo, maaaring may mga problema tayo, maaaring nahihiya po tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi ng Apostol Pablo, sabi niya, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. Do you believe? Lastly, whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scattered me. Mga kapatid, God open our eyes. Nakikita po natin ang pangangailangan ng ating bansang Pilipinas, ang pangangailangan even in this country, Bahrain, na kinatulungan po natin. God is open our heart, our mind. Maybe may ibinibigay sa atin ng Panginoon na dapat po natin gawin. We know that Nehemiah is a man of burden, is a man of prayer, is a man of action. Natatakot ka ba? Are you willing to involve in God's Word? Maaaring sinasabi mo yung Panginoon, gusto kong ma-involve sa gawain mo, sa iba't ibang kaparaanan. Maaaring sinasabi mo, wala akong kakayanan. Maaaring nahihirapan ka. Maaaring ikaw ay mayroong dinadala na ganyan. Isipin po natin na si Nehemiah, he has a comfortable life. Maaaring we are comfortable already. But when God put a burden to your heart, God will use you. God opens your mouth. God willing to use your gifts upang gamitin para sa kanyang gawain. Are you willing to involve? Let's pray. Father, we thank you because you are open our hearts. Nakita po namin, Panginoon, ang pangangailangan sa aming mga paligid. Nakita po namin kung paano po kayo gumawa at kumilos sa aming mga buhay.
Gusto po namin ma-involve sa iyong gawain. At hayaan niyo, Panginoon Diyos, na maramdaman po namin yung burdens sa mga kaluluwa na hindi pa po nakakilala sa inyo, sa mga tao, Panginoon, na hindi pa lumapit sa inyo. Maraming pong salamat, Panginoon, dahil alam po namin na mayroon kayong magagawa at gagawin po namin ang aming parte upang masunod po namin ang iyong layunin sa aming mga buhay. Tulungan niyo po ng bawat isa na maganap ang iyong kalooban. Maraming pong salamat, O Diyos. Maraming pong salamat sa iyong mensahe. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sa unang pagkakataon sa aming mga bisita, meron po ba tayong mga bisita ngayon? Can you raise your hand, yung mga bagong dalo? Hindi po accidentally na narito po kayo. Naniniwala po ako na may plano ng Diyos sa inyong mga buhay. At ito po yung gusto po namin ipabot sa inyo, ang mabuting balita ng kaligtasan. Bakit kailangan po natin ang kaligtasan? Kung titignan po natin nang ang Diyos ay nagbigay ng utos kay Adan at kay Eva, at nang ang utos po yun ay sinuway ng tao, at doon nahiwalay ang tao sa Diyos, na dati ang relasyon ng tao at sa Diyos ay magkasama. Ngunit sa sandaling pagsuway po nila, nahiwalay tayo sa Diyos. At ito po yung minana natin kasalanan sa ating mga ninuno. Kung kaya kailangan po natin ang kaligtasan. Sabi ng ating Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. I am the way. Ang tao gumagawa na ng iba't ibang mga daan. Maari ang filosofiya, ang mga religion. Maari ang kaisipan mo ay ito po yung daan upang makalapit ka sa Panginoon. Ngunit ang sabi ng Panginoon, for all have sinned, for short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawang sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, ang katotohanan. Ang katotohanan, tayo ay isang makasalanan. Maraming nagsasabi na ako ang katotohanan, kami ang katotohanan, ngunit hindi mo tinanggap ang ating Panginoon Hesus. Pag hindi mo kinilala siya bilang Panginoon ng tagapagligtas, hindi mo alam ang katotohanan. Dahil ang sabi ng Panginoon Hesus, ako ang katotohanan. At ang sabi sa John chapter 8 verse 32, and you know the truth, and the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin sa kasalanan na minana natin sa ating mga magulang. Pangatlo, ako ang buhay. Sabi ng ating Panginoon Hesus, buhay pa naman ako. But spiritually, we are dead because of our sin. Kung kaya yun po yung problema ng isang tao na minsan sa ating buhay, sa aming buhay na nakakilala sa Panginoon, ay kinatagpo kami. Maaaring ito rin ang panahon upang katagpuin ka ng Panginoon. Maaaring kinakatok ka ng Diyos. Ang pagtanggap sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ko po alam kung ano po ang inyong iniisip, ngunit alam po ng Diyos. Hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan ng buhay, ngunit alam po ng Diyos. At yung pangunahing problema mo, kaibigan, ay linutas na ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak, ating Panginoong Hesus, na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo, upang sino man kumilala sa Kanya, tumanggap sa Kanya, bilang Panginoon tagapagligtas, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto mo bang tanggapin ang Panginoon Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? ABCD lang mga kaibigan. Accept that you are a sinner.
Lahat po tayo ay nagkasala. We believe that Jesus Christ died on the cross for your sin, for my sin. Pangatlo, confess that Jesus is Lord into your life. And you need to make decision right now. For this day is the day of salvation. Maaaring hindi mo na marinig ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. But ito po yung pagkakataon na rumispundi ka sa Kanya. Ako po ay isang instrumento lamang. Ang Barangay Christian Fellowship is an instrument upang mapakinggan mo ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi po ako ang iyong tatanggapin, hindi po ang BCF, kundi ang tatanggapin mo ay si Jesus na namatay sa cross ng Kalbaryo upang bayaran ang iyong mga kasalanan. Now, tinatanong po kita, gusto mo bang tanggapin ang Panginoon? Pwede mo bang itaas ang iyong kamay? At sinasabi mo, Panginoon, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Nakita ko na ako po ay isang makasalanan at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kung yun po yung panalangin ng inyong puso, then you will pray right now. Kung nasaan ka man, ay pwede mong sundan ang panalangin ko nito. Ay manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala, nakita ko po ng aking kalalagayan na kinakailangan ko ang aking Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ngunit salamat Panginoong Hesus sa kamatayan mo sa cross ng Kalbaryo. At tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong mamuhay na ayon sa iyong kalooban. Tulungan niyo po ako na masunod ko po ang inyong kalooban. Salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo po sa akin. Salamat sa kaligtasan. At ngayon, ako ay nasa inyo na at kayo ay nasa akin na. Sa pagbubukas ko ng aking puso, pinapapasok ko po ang aking Panginoong Hesus upang siya po maghari sa trono ng aking buhay. Marami pong salamat sa kaligtasan. Amen. 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 Purihin ko lang Panginoon.